Noong unang panahon, may dalawang magkaibigan na nagkukwentuhan sa lilim ng punong akasya. Ang kanilang mga pangalan ay Melissa at Mika. Ang kanilang pinag-uusapan ay tungkol sa kanilang dating nakarelasyon. Yung dati kong nakarelasyon ay hindi masyadong gwapo pero mabait siya. Nag-iwalay kami dahil wala na kaming oras sa isa't isa dahil din tinutukan namin ang aming pag-aaral kaya napagdesisyonan naming maghiwalay, salaysay ni Melissa. Yung dati ko ring nakarelasyon ay masyadong matampuhin, seloso at hindi alam ang salitang tiwala, kaya naghiwalay kami, salaysay ni Mika. Tumunog yung cellphone ni Melissa at sinagot niya ito. Nag-usap sila at nag-usisa si Mika kaya tinanong niya si Melissa, "Sino yan?" Mayan yung tanong ni Mika. "Si Aljan," sagot ni Melissa. Parinig naman ng kanyang boses, pahabol na sabi ni Mika. "Sige, lalakasan ko lang," sabi ni Melissa at pinindot ang loudspeaker sa kanyang cellphone. Sige, sabi ni Mika na nakatawa. Nung marinig na ni Mika ang boses ni Aljan ay natulala at nag-iisip siya kung ano ba ang mukha at gwapo ba o pangit. Nakangiti siyang nag-iisip na parang tanga. Sinampal ng malakas ni Melissa ang mukha ni Mika at ang sabi ni Mika, "Arayoy, bakit mo yun ginawa? Para ka kasing tanga." Natulala na nakangiti, sagot ni Melissa na nakatawa. "Aljan, inaway ako ni Melissa o." "Huhuhuhu," pabirong sabi ni Mika kay Aljan. Nung pinatay na ni Aljan ang cellphone ay agad na kinuha ni Mika ang cellphone ni Melissa para makuha ang numero ng cellphone ni Aljan at nung nakuha na ni Mika ang numero ng cellphone ay agad niya itong tinawagan at ang sabi ni Melissa, "Marunong yang maggitara, pagitarahin mo." Nung sinagot ni Aljan ang tawag ni Mika ay agad humingi ng pabor si Mika kay Aljan. "Hindi pa nga alam ni Aljan ang pangalan mo." "Pabor na agad," sabi ni Melissa. "Oo nga no, hahaha para akong tanga," sabi ni Mika. "Ano nga pala ang pangalan mo?" tanong ni Aljan kay Mika. "Mika nga pala ang pangalan ko," pakilig na sagot ni Mika kay Aljan. "Apa ko, huhuhu," sabi ni Melissa sa sarili. "Pabor naman o," sabi ni Mika kay Aljan. "Ano yon?" sagot ni Aljan. "Harinahan mo nga ako, maggitara ka nga, please," mayan sabi ni Mika kay Aljan. "Hahaha, susubukan ko," nahihiyang sagot ni Aljan. Pinagbigyan ni Aljan ang pabor ni Mika at naggitara at kumanta ang lalaki. Kinilig ang dalawang magkaibigan. Makaraan ng ilang minuto ay natapos na ang lalaki sa paggigitara at pagkanta sa dalawang magkaibigan. "Ba't ang galing mong maggitara?" tanong ni Mika kay Aljan. "Sa paaralan kasi namin may seksyong espesyal, sa seksyong iyon ay pinagsama-sama ang may talento sa pag-arte, sa pag-amit ng mga instrumentong pangtugtog at iba pa," sagot ni Aljan. Saang paaralan ka nag-aaral?" tanong ulit ni Mika. "Sa Saging National High School ako nag-aaral," sagot ni Aljan. "Talaga, doon din ako nag-aaral," masayang sabi ni Mika kay Aljan. "Talaga, anong grade ka na? Anong sexy yun?" tanong ni Aljan. "Grade 10 sexy yung sunflower," sagot ni Mika. "Kita tayo doon ha, gusto kitang makilala," sabi ni Aljan. Hindi na malaya ni Mika na tinataguan siya ni Melissa. "Patay, saan si Melissa?" tanong ni Mika sa sarili. "Ha, bakit? Iniwan ka ni Melissa?" sabi ni Aljan. "Bulaga," palakas na sabi ni Melissa kay Mika. "Nagulat ako, huhu promise," pabirong sabi ni Mika. "Hindi nyo kasi ako sinali sa usapan kaya napagdesisyonan kong magtago," sabi ni Melissa kay Mika at kay Aljan. "Haha, tapos na din kaming mag-usap," sabi ni Mika kay Melissa. "Magsasaing muna ako ha," sabi ni Aljan sa dalawang magkaibigan. "O sige, uuwi na din kami, salamat sa oras," sabi ni Mika kay Aljan. "Salamat din, nice meeting you Mika," sabi ni Aljan at pinatay ang cellphone. Umuwi na ang dalawang magkaibigan sa kani-kanilang mga tahanan. Ang pag-uwi ni Mika ay makikita pa rin sa kanyang mukha na may kilig pa rin at ngiti sa kanyang labi samantalang kay Melissa naman ay pagod at gutom dahil tanghali na sila umuwi at hindi pa kumain. Nang nakaabot na si Mika sa kanilang bahay ay agad nag-text si Aljan at ang laman ay, "Nakauwi na kayo." Agad din namang sumagot si Mika at ang mensahe ay, "Oo, kakarating ko lang at umuwi na din si Melissa sa kanila, kumain ka na ba?" "Oo, kakakain ko lang. Ikaw kumain ka na ba?" tanong ni Aljan sa mensahe na natanggap ni Mika. "Hindi pa," sagot ni Mika. "Kain ka na, baka malipasan ka ng gutom at magkasakit ka pa dyan," sabi ni Aljan. "Opo kamahalan, masusunod po," pabirong sabi ni Mika. "Sige kita tayo bukas sa paaralan," sabi ni Aljan. "O sige ba,
sabi ni Mika. Kinabukasan ay pumasok na si Mika sa paaralan kasama ang ngiti at kilig na hindi mawala-wala sa pangyayaring iyon. Nagagalak siyang pumasok dahil sa sabi ni Alden na magkikita sila. Dahil sa labis na kagalakan ay hindi alam ni Mika ang itsura ni Alden. Kaya napagdesisyonan niyang pumunta sa internet cafe upang gumamit ng computer para makita na din niya sa wakas ang mukha ni Alden. Ate, gagamit po ako, sabi ni Mika sa babae sa internet cafe. Sa PC1 ka iha, sabi ng babae. Salamat po ate, sabi ni Mika sa babae. Nung nakagamit na si Mika sa computer ay agad niyang hinanap ang pangalan ni Alden. Hindi alam ni Mika kung ano ang buong pangalan kaya tinawagan niya si Melissa dahil alam ni Melissa ang buong pangalan ni Alden. Ano nga pala ang buong pangalan ni Alden? Tanong ni Mika kay Melissa sa tawag. Mark Alden Lee, sagot ni Melissa. Sa Facebook, anong gamit niyang pangalan? Tanong ulit ni Mika. Alden Lee, sagot ni Melissa. Salamat iha, pabirong sabi ni Mika kay Melissa at tinatay ang cellphone. Dali-daling hinanap ni Mika ang Facebook account ni Alden at nang makita niya iyon ay nabighani agad siya sa malaanghel na mukha ni Alden. Nung matapos na siyang gumamit ay pumunta siya sa babae na nagbabantay ng internet cafe at nagbayad, at umalis.